Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at tunay nga na napakasarap pag-aralan ng salita ng ating Diyos at patuloy tayo natututo at patuloy tayo na nagkakaroon ng mga kaalaman patungkol sa kapangyarihan at paghahari ng ating Panginoon na hindi mahihigitan ng kahit sino paman. So ang ating pong topic ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Efeso 1:20 hanggang 21. Ang sabi dito, ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahon ito kundi maging sa darating. Napakaganda nung pag-aaralan natin yan. At ito nga po ay pinamagatan na ang walang katapusang paghahari ng Diyos. So, dito pinapakita sa atin na talagang wala nang iba o wala nang ibang paniig naig dito sa mundo kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga doon, ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan, higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahon ito, kundi sabi doon sa darating na panahon. At kung isipin nga natin na talagang ano pa bang laban ng mga ng kasamaan dito sa mundo, wala na. Sapagkat simula ng iniluklok ng Panginoon sa kanang trono, ating Panginoong Jesucristo, ay nasa Kanya na lahat ng paghahari. So, ano ba yung mga katuruan na binibigay sa atin dito? Una, sabi dito, Satan is no longer in power. Linaw. Sabi dito, wala nang kapangyarihan ng si Satan dito sa mundo sapagkat ito ay inangkinan ng ating Panginoong Hesus at wala siyang magagawa sapagkat higit na mga pangyarihan yung Diyos na meron tayo at sa pamagitan nga ni Jesucristo na siyang nagligtas at tumubos sa ating mga kasalanan ay hindi na siya magagapi ng kahit sino pa man. Ang paghahari niya dito sa mundo ay mangingibabaw. Kaya't hindi tayo dapat matakot, kundi patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoong Hesus na kikilos siya at gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Patutunayan niya na yung kadakilaan ng ating Panginoon ay talagang laging andyan, na hindi tayo papabayaan, hindi tayo iiwan. Bagkus ay patuloy niya tayong gagabayan sapagkat nasa Diyos ang tunay na kapangyarihan. Number 2, sabi dito, Jesus' authority is far above all rule, authority, power, dominion, and above every name. So, yung authority ng Panginoon is above all rule. Ibig sabihin, ang authority ng ating Diyos ay higit sa lahat o sa anong pamambagay. Yung power, dominion, at sabi nga, above every name. Walang sino man ang makapapantay sa kadakilaan o kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. And patuloy lang natin na pagtiwalaan ang ating Panginoong Hesus na hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Andiyan na yung kaligtasan, andiyan na yung pag-aaruga, andiyan na yung biyaya, habag ng ating Panginoon. Ano pa yung dapat nating ikatakot dito? So, wala na po. Number 3, Jesus came to end the rule of Satan and launched the Messianic age. So, simula pa nung, sabi nga ay, dumating ang ating Panginoong Hesus, wala na, katapusan na ni Satan at wala na siyang karapatan na maghari sa buhay natin at even sa mundong ito sapagkat after na ma-launch yung Messianic age, wala nang karapatan si Satan na pamunuan tayo, wala nang karapatan si Satan na pangunahan tayo o linlangin tayo sapagkat dahil sa ating Panginoong Hesus ay talagang kinover na niya na tayo ng kanyang blood. At yung kaligtasan ay na-receive na natin. So, wag na nating pakawalan yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, yung pagpapasakop na ginawa natin sa ating Panginoon, bagkus ay patuloy tayo na magsumikap na makasunod sa naisin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, para naman po sa ating
application, sabi dito, do not be deceived by the teaching that says that Satan is reigning in this world. So, huwag tayong maniwala na darating yung araw na maghahari daw si Satan, mag-reign dito sa mundo. Hindi po ganon, sapagkat walang ibang maghahari dito sa mundong ito kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Dahil siya may akda ng lahat ng bagay. Walang sino man ang makakaagaw sa mundong ito o sa lilikha ng ating Panginoon. Wala kahit isa. So wag tayong matakot na sinasabi nila na darating daw yung araw na sasakupin tayo. Ano ba yung pinaglilingkuran natin? Sino ba yung pinaglilingkuran natin? 'Di ba Diyos at siyang lumikha ng lahat ng bagay. So walang sino man ang pwedeng makagapi sa ating Panginoon. No one. No one. So number 2, believe that Satan's influence is decreasing and Jesus' influence is increasing. Kung mapapansin nyo, parami na ng parami sa buong mundo ang nakakakilala sa ating Panginoon. O yung mga nagiging Christian, yung mga bansa dati na mangilan-ngilan lang, yung mga nagsiserve sa ating Panginoon, ngayon, napakarami na sa iba't ibang bansa. So, diyan pa lang, pinapatunayan na talagang ang influence ng ating Panginoong Jesus is increasing. And the Satan's influence is talagang decreasing na. So, napakalinaw. So, number 3, obey the Great Commission since no one can stop its success. So, obey lang natin yung Great Commission ng ating Panginoon at talagang hindi na mapipigilan yung success na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Maraming pagbabago ang nangyayari sa mundo. Kung tinitingnan nyo na bakit may mga giyera-giyera, isipin nyo kung ano yung giyera, gaano kalupit yung giyera noong unang panahon sa nangyayaring giyera ngayon. Wala pa sa kalingkingan na nangyayaring giyera noon na talagang maabot ng dekada bago matapos. Samantalang ngayon, 2 years, 3 years, matagal na yon. 1 year. Pero kung obserbahan nyo yung nangyayari ngayon compare nito sa dati, hindi natin masasabi na talagang pasama na ng pasama yung mundo, kundi ito ay pabuti na ng pabuti. Sapagkat marami nang nakakakilala, marami nang nagtataas ng kadakilaan ng ating Panginoon ng kanyang pangalan. Kaya huwag tayo na manghinawa na talagang papurihan ng ating Diyos, bigyan ng karangalan ng ating Panginoon, sapagkat darating yung time na talagang yung paghahari ng ating Panginoon ang siyang mangunguna at siyang lilitaw na makapangyarihan dito sa mundo. Walang sino man, even Satan, wala ng karapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. We are on God's hand. Let's praise the Lord and honor Him in all of our ways. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something at alam ko na ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sa atin. Thank you and God bless you.